Masayang araw mga ka-PL. O hindi na po nakatiis ang ibang mga kababayan natin na mga rallyista, mga kababayan, dito po sa maanumalyang flood control project, mga kababayan, na hindi po matapos-tapos ang issue tungkol dito dahil ang gusto po talagang mangyari ng ating mga kababayan meron pong makalaboso na mga kontratista, mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kongresista na di umano'y mga kontratista at di umano'y hindi gumagamit ng mga vault para sa kanilang mga limpak-limpak na pera, kundi kwarto na di umano, mga kababayan, ang pinaglalagyan ho nila ng pera. Kaya nagagalit po ngayon yung ating mga kababayang rallyista, mga kababayan, at sinugod na nga itong isa sa mga property di umano nitong Diskaya. Sinugod. Pero hindi po ako sigurado, mga kababayan, kung itong mga sumugod po doon sa isa sa mga property ng Diskaya, mga DDS ito Maaaring iba't ibang grupo ho ito. Ang sigaw ho nila, mga kababayan, walang iba kundi imbestigahan itong Diskaya na tampok po ngayon o viral po ngayon sa social media itong kanilang mga interview na merong napakaraming mga mamahaling sasakyan. Ayan. Mga kondo o mansyon, di lang kondo, kundi mansyon pa di umano, mga kababayan. Imbestigahan kung gaano katotoong itong mga Diskaya nagkamal ng limpak-limpak, milyon-milyon, bilyon at trilyon pa nga siguro dito sa maanumalyang flood control project. At kung sakasakali na mapatunayan na nagkasala nga o sangkot itong mga Diskaya sa maanumalyang flood control project, ang gusto nitong mga nagrarally ngayon sa harap ng kanilang property, mga kababayan, ay panagutin sila. Yan. Panagutin. Bakit sila lang? Sana lahat ng mga pinangalanan ni Bongbong Marcos imbestigahan. At kung sakasakali na mapatunayan, parusahan, ikulong. Kasi para sa akin, okay itong ginagawa nila, mga kababayan, na puntiryahin itong mga Diskaya. Para kasing lumalabas po na sa lahat ng mga gumagawa ng maanumalyang proyekto dito nga sa flood control project, mga kababayan, ang magbabayad lang itong mga Diskaya, samantalang napakarami po ang nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Ito po yung video. Panoorin po natin ang pagsugod nitong mga kababayan nating rallyista sa isa sa mga property ng Diskaya, mga kababayan. Uulitin ko, hindi ko po sinasabing itong mga sumugod na nagrally sa harap ng property ng mga Diskaya ay mga DDS Hindi pa po kumikilos ang mga DDS. Maaaring meron pong isasagawang rally, malaking rally, itong ating mga kaibigang mga DDS, mga kababayan, dito po sa maanumalyang flood control project. At kung hindi ako nagkakamali, tila meron na pong kinakasa ngayon, mga kababayan. Ito muna, panoorin muna natin itong video, itong pagsugod nga itong mga rallyista sa property ng mga Diskaya. At isusunod ko po, mga kababayan, etong isa sa mga naging pahayag ng ating kaibigan na si Sir Romeo Pocis, mga kababayan. Tungkol po ito, kung di ako nagkakamali, sa ikinakasa ngayon na tawag nito, rally. Kinakailangan na po natin magsalita, mag-ingay at panagutin itong mga nagnakaw sa kabanang bayan, mga kababayan. Tama lang yan. Ito po, panoorin muna natin ang video.
iilan pa lang ho yan, mga kababayan. Hindi pa po ito ang pwersa ng mga kaibigan nating DDS sa palagay ko lang. Kasi kapag kumilos po, itong mga DDS, itong mga kaibigan natin, ng mga DDS, mga vloggers, meron pang mga supporter na mga Duterte, hindi lang po ganito kakaunti. Kaunti lang po yung nakita natin eh. Bagamat nasiyahan tayo doon sa kanilang mga ginawang pag-iingay dahil nga syempre, ang gustong mangyari nila ay imbestigahan at panagutin itong mga diskaya kung sakasakaling mapatunayan na nasasangkot nga sa maanumalyang flood control project. No? Pag kumilos po ang mga DDS, sigurado libo ang dami. Katulad na lamang po nitong isa sa mga naging post ng ating kaibigan na si Sir Romeo V. Pokes, mga kababayan. Ayan ho. Oh. Ano gawin? O ibig sabihin, ano ang gagawin? Mag-organisa. Magkaisa. Makisama. Sabay-sabay magprotesta sa buong bansa kasama ng mga nasa ibang bansa. Tungkol po ito siguro, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali, dito nga sa maanumalyang flood control project. At nasaksihan po natin kahapon, mga kababayan, sa pagbuhos po ng napakalakas na ulan, lubog na naman po ang Kalakhang, Maynila, partikular po mga kababayan, sa Quezon City. Marami na naman tayong mga kababayan na inabot po yung kanilang bahay, halos matabunan na po yung kanilang bubong, gawa nitong baha. At hindi lamang po sa Quezon City, meron pa pong iba't ibang parte ng Maynila kahapon ang lubog sa baha. Ewan ko lang ngayon. Paki-comment po sa mga kababayan natin na naging naapektuhan ng pagbaha kahapon. Kung saan po kayo ngayon at kung gaano po kataas ang baha na inabot po ang inyong pamamahay o ang inyong sariling tahanan. Para malaman po natin, mga kababayan, kung gaano karaming mga kababayan natin ang napiktado kahapon sa matinding pagbaha. Sakto lang paglabas namin sa tinitirhan namin kahapon, mga kababayan. Pagdating namin sa airport, dahil nga umuwi kami dito sa Davao, sa airport pa lang ho kami, hindi pa po na kami nakakalipad. Kita ko na po sa balita, lintik, grabe ho ang baha, mga kababayan. Sabi ko, patay na naman si Marcos dito. Hindi pa nga nare-resolba itong maanumalyang flood control project. Binaha na naman. Ang mapuputukan nito, walang iba, kundi si Bongbong Marcos, mga kababayan. Di ho ba? Ngayon, dahil sa biglaang pagbuhos ng malakas na ulan at bumaha talaga kahapon sa Kalakhang, Maynila, biglang naglabas ng Executive Order 93 yata yon. Etong si Bongbong Marcos, mga kababayan, kumbaga pamatay sunog ba? Panglihis sa issue dito sa flood control project dahil kahapon lumabas, bumaha na naman. At maaaring masisisi na naman ng ating mga kababayan itong maanumalyang flood control project. Biglang naglabas, alam niyo kung ano nilalaman ng kanyang executive order na yon? Hindi daw po muna magpapasok ng mga imported na bigas dito sa ating bansa sa loob po ng 2 buwan o 60 araw. Maganda pakinggan? Yes. Oo, natutuwa ako. Pero sa palagay ko, panglilihis lang yan sa issue, mga kababayan. Parang nga naman palakpakan siya. Kasi si Baha, rumaragasa na naman. Marami na naman tayong mga kababayan ang nabiktima sa napakataas na baha kahapon sa Kalakhang, Maynila. Papugi baga, mga kababayan. Akala niya siguro matatabunan niya
ah, sa pamamagitan nitong paglabas niya ng executive order na hindi muna magpapasok ng imported na bigas. Etong maanumalyang proyekto ng flood control project at kahapon nga, binaha na naman. Hindi eh. Hindi ho natin tatantanan mga kababayan. Huwag po nating lulubayan itong maanumalyang flood control project na ito hanggat wala pong mapaparusahan, wala pong nakukulong. Samantala, ang dating Pangulong Duterte na puro aligasyon lang itong mga di umano'y EJK, dinala sa Dahig, Netherlands. Ngayon, napakapayat na, butot balat na lang. Ayaw pa nilang pauwiin. Ni ultimo interim release, hindi nila kayang ibigay sa 80 anyos mahigit na naging presidente ng ating bansa at naglingkod para sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Samantala, itong mga nagnakaw sa kabanang bayan, malaya. Diba? Lalong-lalo na yung mga kontratista na mga kongresista, yung iba, nagsilayasan na. Kaya wag nating tatantanan itong maanumalyang flood control project, mga kababayan. Makiisa, makisama, sabay-sabay tayong mag-ingay, mga kababayan, dito sa maanumalyang flood control project. No, na binasa ko po kanina na ipinost po ni Sir Romeo Poques. Bakit? Ito, paalala niya sa ating lahat, OFW ka man o hindi, imposible hindi ka matablan dito sa mga sinabi niyang ito, mga kababayan. Basahin ko po, ito yung mga sinabi niya. Ayan, makinig ka, Pilipino. Pilipino ka. Makinig ka, makialam ka. Tapusin ang korupsyon sa Pilipinas. Nakakasawa na ho. Nakakapagod na ho, mga kababayan. Ang hirap po maging mahirap. Marami tayong mga kababayan na naghihirap. Mabuti tayo nakakakaya tayo ng tama sa isang araw na ibibigay natin yung mga pangangailangan sa ating pamilya. Pero paano po yung iba? Tiniis mawalay sa kanilang pamilya para mag-alaga ng ibang pamilya para lang kumita ng salapi. Kayong mga OFW, isa ho dapat kayo ang makibahagi sa kung meron mang gagawin. Nagprotesta dito sa maanumalyang flood control project. Hindi po ito tungkol sa pagpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo. Kundi ang gusto lang ho natin, panagutin natin itong mga kawatan sa gobyerno, mga kababayan. Makinig ka, Pilipino. Sa loob lamang ng 3 taon mula 2022, nilustay ng gobyerno ang 1.2 trillion para daw sa flood control projects. 1 trilyon at 200 bilyon. Katumbas ito ng 1 billion bawat araw na ginagastos mula sa buwis at utang na ikaw at ang iyong mga anak ang magbabayad. Papayag ho kayo? Mananahimik ho ba kayo? Uulitin ko, hindi ho tayo naghahanap ng gulo rito. Hindi po tayo maghihimagsikan. Hindi po natin kakalabanin ang gobyerno. Hindi po natin ipagsisigawan na pababain ang kasalukuyang Pangulo, kundi panagutin lang ang mga nagnakaw sa kabanang bayan. Ganun lang kasimple. Pero bakit lubog pa rin tayo sa baha? Alam mo na ang sagot. Di ba? Mga kababayan, 1 billion bawat araw pero lubog pa rin po tayo sa baha. Wala silang ginagawang solusyon eh. Maaaring itong mga pagbaha na ito ho ang gigising sa natutulog na kaisipan ng ating mga kababayan. Ito ang magmumulat sa kanila. At maaaring ito pa ang maging mitsa na loko na. Baka malintikan pa itong isang mama na nakaupo. No, baka lang naman. No. Ghost projects,
multo lang sa papel pero may bayad na. Di ba? Multo lang sa papel pero tumanggap na po na malaking halaga. Isa pa, kung merong mang itinayo, tinipid sa materyales kaya inanod at gumuho rin. Dinaya ang ating mga kababayan. Magic. Kung merong ghost flood control project na talagang wala tayong makita ni Anino, meron naman pong magic flood control project, mga kababayan. Bakit magic? Meron namang forma tayo nakita talaga na kuno, merong flood control project, pero ampaw, ganito lang po, kanipis yung semento, walang palaman sa loob. Ang kita, hindi napunta sa taong bayan, kundi sa bulsa ng mga kongresista, senador, DPWH, COA, governor, mayor, kapitan at kontraktor. Ayon po kay Sir Romeo Poques. Kung sila may mansion, sports car, lupa't ari-arian sa lupa, ari-arian sa abroad, habang ang ordinaryong Pilipino ay lulubog sa baha, mga kababayan, lulubog sa utang at lulubog sa kahirapan. Busog pa ba kayo, mga Pilipino, mga kababayan? Okay pa po ba kayo? Nakakakain pa ba kayo ng maayos sa isang araw o 3 beses sa isang araw? Hindi ba kayo nahihirapan sa pagpapaaral sa inyong mga anak? Maganda ba at marangya ang inyong buhay? Hindi po. Naghihirap tayo. Maraming nahihirapan sa atin. Totoo yan. Aminin natin. Huwag niyong itago sa inyong bulsa ang inyong paghihirap, mga kababayan. Mag-ingay ho tayo. Panagutin po natin itong mga nanggahasa po sa kaban ng bayan. Kaya sila may mansyon, sports car, tapos na pala ito. Samantala, ikaw para lang makakain ang mga anak at makaahon maski kaunti sa kahirapan, napipilitang mangibang bansa at magpaalila. Di ba? Ikaw na OFW na nanunood ngayon, nakikinig ngayon, dito sa binabasa ko mula po kay Sir Romeo V. Poques, nagpaalila ka po, ma'am, sir, sa ibang lahi, sa ibang bansa, pinilit mo. Sa totoo lang, pinilit mo naman talaga yan eh. Sa totoo lang, ayaw mo talaga mawalay sa pamilya mo eh. Kasi napakahirap mawalay sa pamilya po. Pero pinilit nyo po na mag-ibang bansa, alagaan ang hindi mo anak. Buhayin lang ang iyong mga anak at iyong pamilya. Tapos mananahimik ka. Bulag-bulagan ka, bingi-bingihan ka dito sa lintik na flood control project na ito na puro lang multo. Ito pa, Pilipino, hanggang kailan ka magbulag-bulagan? Hindi ka pa ba galit? Hindi ka pa ba sawang linlangin? Okay? Hindi ka pa galit? Okay ka lang? Masaya ka pa? Nakakatawa ka pa ng halakhak? Nakakangiti ka pa? Sa kabila ng pinagluloko na tayo? Tandaan ho natin, lahat po tayo nagbabayad ng buwis. At ang buwis na yan, sana ay pakinabangan nating lahat. Sa pamamagitan ng mga magagandang proyekto sana na gagawin ng gobyerno, pero ano ginagawa? Mga kababayan, hindi na po simpleng vault ang ginagamit nila, kundi kwarto na po. Ayon po kay Mayor Magalong, kwarto na, puno ho ng pera. Ikaw, magkaroon ka na 1,000 sa bulsa. Tinitipid mo pa nga eh. Nag-uulam ka na lang ng itlog, inihaw na isaw ng manok, paa ng manok, ulo ng manok,
Maalamnan lang yung tiyan mo. Ngayon, pag nagkasakit ka, meron bang isang ospital sa ating bansa na magsasabing libre ka talaga? Totoo ba ang sinasabi ni Marcos na libre talaga ang pagpapagamot na ngayon? Maaaring meron man, sabihin natin oo. Sabihin natin oo, totoo. Pero gaano karaming Pilipino ang nakakabenepisyo? Di hamak po na mas maraming naghihirap. Di ba, mga kababayan? Di hamak na mas maraming walang kakayahang pumunta sa bahay paggamutan para pagalingin sila sa kanilang karamdaman, gamutin ang kanilang karamdaman, pero hindi nila magawa kasi wala. Ito mga perang nilustay nila, mga pera ho na ninakaw nila, sana kung inilaan nila yan para po sa pambansang kalusugan, maraming mga kababayan ho natin ang makakabenepisyo. Marami po tayong mga kababayan na walang-wala talaga pero cancer po ang sakit. Dinadialysis, kine-chemotherapy. Inuutang pa yung pera, nagkabenta-benta na para lang lunasan yung kanilang karamdaman. Samantala, itong mga kawatan, isang buong kwarto nila, hindi kwarto lang yun ng pangpera na mga ninakaw nila. Hindi po yung kwarto na tulugan nila, kundi kwarto lang ho yun para ho lang sa pera nila. Tahimik ka pa rin ba? Hindi ka pa rin ba galit yan, mga kababayan? Pilipino, mahalin po natin ang Pilipinas. Mahalin mo rin po ang iyong mga anak, ang iyong sarili. Ipagtanggol natin ang ating bansa. Palayasin natin at sipain, ikulong, parusahan itong mga magnanakaw na nasa gobyerno ngayon. Ito pa. Kung mananatili kang tahimik, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Magtiis ka hanggat kailan mo gusto. Abutan ka na lang ng pagpantay ng paa mo, mga anak mo, apo mo, susunod sa kahirapan mo. Hindi natin sinasabi o hinihiling na bawat isa sa atin ay yumaman. Malabo mangyari yun. Kahit papaano man lang sana, mga kababayan, maramdaman natin ang totoo na serbisyo ng gobyerno na papakinabangan ng bawat Pilipino. Na ramdam natin na yung itong ating mga buwis na ibinabayad, ibinibigay sa gobyerno ay naibabalik sa atin at napapakinabangan natin sa pamamagitan ng mga programa na gagawin sana nila na ngayon wala ho tayo nakikita. Ultimo nga PhilHealth, tinanggalan nga nila ng pondo, mga kababayan. Saan ka pupunta, Pilipino? Saan ka kukuha ng pera kung sakasakaling magkasakit ka? Sa ngayon, oo, wala ka pang sakit. Sa ngayon, hindi mo pa nararamdaman. Malay mo, baka may nakatago ka ng sakit dyan. Paano kung isang araw, matrigger yan? May pera ka ba? Na ipangtutos-tos dyan. Meron bang isang ahensya ng gobyerno na malalapitan mo at tutulungan ka hanggang sa gumaling ka? Baka abutan ka na lang ng pagpantay ng paa mo. Hindi ka pa natutulungan kasi walang programa ang gobyerno tungkol dyan. Ngayon, kung meron man, patawad. Kung wala, bakit ako hihingi na tawad? Wala naman talaga. Di ba, mga kababayan? Kung meron man, salamat. Pero sa mga nakatanggap nitong sinasabi o nakabenepisyo nitong sinasabi ni Pangulong Marcos na meron ng ospital na libre na ang gamutan. Totoo ba na meron talaga? Kasi kami hindi po namin alam. Maaring sinabi niya lang yon. Katulad ng flood control project na 5,500 kuno na meron na. Pero naramdaman ba natin? Bakit ngayon napakataas pa rin ng baha? Mga kababayan, mga Pilipino, kung sakasakali ba na merong ikakasa na magsasama-sama tayong lahat, sabay-sabay tayong sisigaw sa social media, yung ating mga kababayang OFW dahil nasa ibang bansa sila,
Ngayon, ikaw na naririto lang sa ating bansa, kapag ka ba nabalitaan mo na mayroong mga pagtitipon, sigaw lang naman, reklamo lang naman tayo para tapusin na ang korupsyon sa ating bansa. Makikisama ka ba, mga kababayan? Makikiisa ka ba? Hindi po ito para sa amin, para sa mga politikong sinusuportahan natin, kundi para po ito sa ating lahat. Mga kababayan, tandaan po natin, wala pong sinasabi dito si Sir Romeo Poques na pabagsakin ang Administrasyong Marcos, kundi sabay-sabay magprotesta sa buong bansa kasama lahat ng mga nasa ibang bansa. Saan? Dito po sa maanumalyang flood control project. Hindi po para hatakin sa palabas sa Palasyo Malacanang. Sisigaw ho natin, kakalampagin lang po natin sila, mga kababayan. Yan lang po ang hangarin natin. Hindi po masama itong gagawin natin at hindi po ito labag sa batas. Karapatan po natin na magreklamo, lalo na ngayon, lubog na naman ang Kalakang Maynila. Sa mga binaha, okay lang kayo dyan. Kontento na ba kayo sa ibinibigay sa inyong pakipaketeng pagkain? 5 kilong bigas, 2 sardinas, 2 noodles. Ewan ko kung may tuyo. May kape, may asukal. Masaya na ba kayo sa ganyan? Alam nyo ba kung gaano kalaki ang buwis na inyong binabayad sa gobyerno? Napakalaki po. Tapos bibigyan lang kayo ng isang pakete dahil hindi kayo makapasok sa inyong pinapasukang trabaho dahil nga may baha sa bahay ninyo. Pag lumabas man kayo basa, o kung hindi man basa, uunahin nyo muna siyempre itong inyong mga kagamitan at inyong bahay na sinira ng matinding pagbaha. Uunahin mo yan bago ang pagpasok sa trabaho. Lalo-lalo na't meron ka naiiwan ng mga bata, anak mo na bata pa, sanggol pa, o di kaya mga grade level pa lang na wala pang kakayahan para tulungan ang ina ng sambahayan. Di ba? Uunahin mo siyempre yung bahay mo na pinasok na nga ng baha. Hindi ka na nakapasok, binaha pa kayo, nasira pa ibang kagamitan nyo, tapos papipilahin kayo na pakahaba. 1 kilometro ang haba ng pila para lang makatanggap ng kapirasong ayuda. Okay ka lang ba, kababayan? Masaya ka ba dyan? Hindi ka galit? Hindi ko sinasabing magalit kayo para mag-aklas, para patalsikin ang kasalukuyang presidente. Walang ganun. Magalit tayo dito sa mga nanamantala sa kaban ng bayan. Magalit tayo, hilingin natin sa gobyerno na parusahan, lalong-lalo na yung 15 na pinangalanan ng presidente. Bakit ngayon? Parang diskaya lang yata ang pinag-iinitan nila. Hindi ko pinagtatanggol ang diskaya Hindi ko sinasabing bakit diskaya lang. Kasi ang gusto ko, lahat ng mga nakialam sa pondo o sa buwis natin, mga kababayan, o sa kaban ng bayan, panagutin, makulong. Yan ang gusto nating lahat. Hindi yung ituturo ang pagkakamali ng 100 kawatan doon sa nag-iisa lang na pinaghihinalaan na di umano'y nagpayaman mula sa buwis natin lahat, mga kababayan. Okay lang kayo? Masaya pa ba kayo sa buhay nyo, mga kababayan? Kung kaparehas po namin kayo nahirapan, kung sakasakali man na mayroong gagawin na pagkilo, sabay-sabay na pagsigaw, at hindi lang kundinahin, kundi parusahan itong mga kawatan, makiisa ho kayo para po ito sa atin. Kalampagin lang po natin ang gobyerno. Kalampagin lang po natin ang presidente para siya ang manguna para maparusahan
itong mga hinihinalang kawatan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.